Ayan po ang isa sa uli namin. Ang dami. Yung kalahati nito na sa uli na ni Martin. Siguro 25 euro yung nakuha niyang pera na pundo. Handog in here. Ich habe schon alles in die Tür. Ja. Yan. Dami, di ba? Magkano kaya to ngayon? Isauli natin dahil grocery naman natin yung pera na makukuha natin. Dito na si Oma. Hello, Oma. Lahat na po ay nakalas ni Oma. Only sa kalas ko yan. Dati Oma, gesagt? Kasi di, family. Aso, den Vincent. Nandito na naman ako kay Kaela. Kakain muna kami dahil meron pa akong isang balot na pinakbit. Kakainin natin. May darating na bago akong in-order kay Dong. 4 yun. Pero hindi ko pa yun siya kakainin dahil, ano ba, i-stock ko lang yun siya. Ilagay ko sa freezer. Para pag gusto natin kumain ng pinakbit ni Dong or gusto natin kainin si Dong. Joke lang. Pag gusto tayong kumain ng pinakbit, pwede lang tayo kumuha sa freezer, no? Kumain na po ako kanina. Kasi hindi ako nagtanghalian. Hindi ako nagtanghalian, ano lang. Nag-almusal lang ako dahil ininom ko yung gamot ko, yung para sa high blood. At kumain ako konti. At yun ang kinain ko kanina, almusal. Tapos kumain ako kanina mga alas 4 ata yun. Nag-corn beef ako. At itong pinakbit naman. Tapos na. Kakainin ako to. Uwi naman sa Raquel. Wala na akong makasabay na kakain ng mga Filipino food ba. Siya lang. Na-homesick man ako eh. Parang ano man. Kaya ayaw pa na sana pauwi ng mama niya, no? Dito Bias. Kung pwede daw mag-extend siya. Kailan di pwede. Ang trabaho kasi niya di pwede. 3 months lang kasi yung bakasyon niya. Pero babalik naman siya. Pero ngayon, yun nga lang. Hindi sila makahintay. Mas magustuhan niya nandito si Raquela. Na kasama yung anak niya ba. Tapos nagmulit na kailan magpakasal. Mga ganyan. Mga daming mga tanong. Hindi naman madali magpakasal dito sa Germany. Ayun, daming papilis na kailangan ibado katulad nung kay Step. Kung gano'n lang sana kadali, di ginawa na. No, kinata nila kailangan nata. Kung gano'n lang sana kadali, di ba? Ginawa na sana para kay Step. Hindi naman gano'n kadali. Yan na yung pinakbet natin. Konti lang naman yan siya. At natiin namin nila Kaela. Kaya may bahaw pa man siya. May bahaw man natira. Wala man kakain ng bahaw dito. Kainin na namin yung bahaw niya. Ito yung bahaw niya. Oh, konti na lang ang bahaw niya. Where? Pamputos na na. Ayun, labi na. Nakabayan na ito sa mga. Balik na ni Raquela pero hindi na ako maggamit ng ganito eh. Try lang pag... Ay, pwede ko siya i-try pag magpansit ko kila, no? Magic sarap? I-try ko siya. Kaya hindi na akong palagi ng gamit ito. Binigyan kasi ako ni, sino bigay? Ay, dinala mo ito niyo kila, no? Parang dala mo natato nila. Ito lang naman. Hindi naman palagi magamit ng ganito. Minsan lang. Ay, gani. Magamit ko na naman. Kaya mo talaga. Hindi magamit niya. Yeah. Nagputos na si Madam kay uwian na. Sabi na kila, ayaw niya umuwi. Ay, ito na siya. Masa kang trabaho kaya gawan? Mahugas. Wala kay pahuwer kila. 29 ra. 29 ba? Nagunaw na ganit ko mag-change day off ko. I-change day off na ako ang Friday sa Saturday mo duty ko. 29 yung niya. 29 yung dating niya sa Pinas. Madaling araw. Tapos sa 1 magtrabaho na. Uy, wala mong pahuwi nga pa. Wala pahuwi. Madaling araw ba siya darating sa 29. Tapos sa 1. Relax muna, oy. Ay, ito kalimtim mo ha. Kaya lang ang last namin na ikasya lahat. Itong mga at ito, nasobra po yan siya sa 1. Sobra ng 1 kilo. Kailangan pa namin yung buksan at kunin at lagay dito. Kasi ang hand carry, hindi naman siya tinitimbang. Basta ang importante lang ay yung
size ng bag malita mo. Katulad sa Emirates at saka nung pagpunta nila dito. Kaya ito, kukunan namin siya ng 1 kilo at lagay dito. Ano lang naman to, mga ano ba? Ito yung bagong cellphone ni Raquel. Binilan siya ng bago ng cellphone ni Tobias. Diba, nakalimutan ko pala to sa kapatid ko to, lalaki. At ito, yun lang. Tunti. Magkasya pa kaya to? Nako, titingnan lang natin. Kilala kayo, mangulit namin. Ano ba itong color? Kani, din mo, mag-iala ito lahat eh. Ay, parang ito diha. Ay, color niya eh. Ano na dala eh? Das wird so schwer werden. Ano lang siya eh? Ha? Asa na? Kuha niya mong braille kila? Ano dali? Gaan naman na. Pero kawat man kayo na ano? Yan, mapunan na na. Kani. Ano? Sabi ng balak ni Mambi. Ay, kanang pahungot na bigo. Nabukat na kayo, nabukat lang yun. Ayun, nalagi po ini. Dapat ko anak ko eh. Hindi na na nakukunan. Ano na sila yung dalang para... Ano na yung mga shampoo kila eh? Ano na na? Para na bagulit ko. Ano yung mando eh? Ano na shampoo na cream sa lotion na. Lole. Lole ka di puti. Ano na ko naglamit-gamit. Yung kaysa parapos mo na uy, wako ko rin mo. Ay, lao, nagbukat mo siya. Kana pong tissue, wala na. Pwede na butang yung rito mo. Yung lang. Pwede na ito na. Okay? Di pogi. Aman. Ito mo sa batay man. Ikaw ko no, hana ko no. Manawa. That's gonna be a lot of weight. So guys, bin wieder. Ay, kano na lagi? Calculate na lagi sa 20. Ito. Ay, 20 ka na yan. Oh, uy. Yung ay, kumti, tawag, baka diba? Sige, parang sige. Baka diba? 70 lagi. Oh. Ich dachte, Filipinas konnten das wirklich. Ay, pag 100 dan no. Ay, Dali! Uy! Bukan! 100 and then 2. 232. Na, kuman. Oh, 30. Sakto. 30 kilos and ano na, tamang-tama na talaga siya, 30 kilos na. At ito na naman yung last namin at saka sarado na. Goodbye Deutschland na. Goodbye Deutschland. Sige, balik dari Germany ng ano ni Mama. Ay, dari na ko isuda. Sige, balik-balik. Dali? Parang ano ba? Shal ba? Ay, nalagay sa rakila, no? Yun na! Nag-text to the things. Men weil ich mir heute esse, ne? Binawasan na lang namin yung mga pinamili namin. Tingnan po ninyo ang panahon. Ang ganda ng panahon ngayon dito sa amin. Kahit malamig, sobrang lamig kasi mahangin.
At nung nandito pa si Rafaela, nako po, ang pangit ng weather namin. Palaging umuulan, makulimlim sa labas. Ngayon na, pauwi na si Rafaela. Ang ganda ng panahon, ginoo ko. Hindi ako nakasama dahil nga asikaso man tayo kay Uma. Ito si Fiona. May na ano na naman siya, may naharbat na naman siya doon sa... Gusto na ikaw? By the family. Was ist das? A friendship bracelet. You can make it in your own. Nochmal, sag mal nochmal. You can make it in your. You can make your own bracelet. Wow. Sana all. Mag-upo muna kami dito dahil yung bus namin, ano pa, 20 minutes pa. Ikot lang muna kami dito. Ni Fiona, Dinis. Si Uma, ako po, nahirapan ako kanina. Ayaw tumayo. Ayaw niya tumayo. Inaantok. Hindi natulog nung kaninang madaling araw. Kasi tinignan ko sa camera ba? Ha? Okay, we haven't done yet, okay? Fiona, pass open na ne. Ikot na naman siya. Mag-ikot na naman si Fiona. Yeah. Nandito tayo ngayon sa simbahan. Ang lamig, uy, ang hangin, grabe. Ang kapal ng, ang ano ba, ang kapal nitong jacket na suot ko. Nandito lang tayo sa City Mona. Ikot-ikot. Ang ganda ng panahon. Si Fiona nagsayaw sa likod. Nasa likod ko, nagsayaw-sayaw. Ang hindi ako nakahatid kay Rafaela dahil nga po nag-asikaso ako kay Uma at naghatid ako kay Fiona kanina. Si Uma hanggang ngayon, simula kagabi hindi pa nakatayo. Dahil ayaw niya talaga, nahirapan po talaga ako. At hindi ko naman siya mapilit kasi pag ayaw niya, mahirapan ka talaga. Okay lang kung may kasama ako dahil mapatayo talaga namin si Uma, pero pag ako lang, hindi ko talaga kaya. Kasi, ano siya, nagagalit. Tapos, itatry ka niyang suntukin. Tapos, pinapakain ko na lang siya, pinainom ko yung gamot. Sinusubuan ko ba kasi ayaw niya kumain. Hindi pwede naman yung di kakain, no? Tapos, pinapainom ko. Nang tinignan ko sa camera nung kanina umaga, hindi pala siya natulog. Hindi siya natulog ng kanina madaling araw. Nakadilat lang yung mga mata niya. Minsan, idlip siya, pero mga ilang minuto lang, gising niya naman. Kaya hindi talaga siya nakatulog. Kaya sabi ko kay Martin, ako, meron talaga ngayong natutulog ng buong maghapon. Yan, natulog siya. Nung pag-alis ko kanina, nang papunta dito kay Fiona, tulog siya. Pero sige lang, dahil si Martin malapit nang dumating, patayuin namin yun. Paupuin ba? Wala talaga siyang lakas at saka pumayat si Uma. Pumayat po talaga si Uma ngayon dahil wala masyadong kain ba sa ospital. Punti lang yung mga kinakain niya. Ngayon, namili na ako mga pagkain namin. Lutuin ko pag uwi ko. Uwi na kami maya. Aray ko, sakit na tuhod ko. Hala ka. Di ba? La. Ah. Taratat. Fetish? Yeah. Yeah? Where's Tante Raquela? At the plane. Port. I don't know. Turkey. Turkey. Yeah. Then she's already in Turkey. Gleich. Oh. Fiona. I want Si Fiona lang ang malakas. Uwi na tayo kay... Ano naman tayo? Ito na ang pinamili ko. Kakain tayo. Namili din pala ako nito. Oh, mayroon na ng mga bulaklak. Oh, di ba? Oh, nag-start na talaga ang crawling dito. Spring na. Sige na, magpunta na tayo doon. Sige na. Magluto ako mamaya ng chop suey. Pag uli. Gusto nila yung chop suey ko. Tara na kaya. Darating na yung papa mo ba? Tara na. Mas gusto da. So, Berlin. Wakwelchen. Uy, nicht jetzt open machen. Begin it gleich. Bubuksan natin. Nag-order na naman tayo ng pinakbet. Diba sabi ko po kahapon na nag-utang ako ulit kay Dong ng pinakbet.
Nagbayad na tayo. May utang naman tayo. Nagbayad kasi ako nung nagkita kami sa Bon. Ngayon, nag-utang na naman ako. Lagay ko siya sa freezer para hindi siya masira. Malamig pa ba? Malamig pa yung sabi ni Dong, ang sarap daw nito dahil daw yung kalabasa, ano daw, tawagin doon sa kalabasa. Sabi niya malamig, ang sarap daw ito. Isa nung karaan daw. Ito na lang natira sa ano niya, sa pinakbet. Tapos ni-message niya ako, Mami Rose, gusto mo na pinakbet? Kasi yung pinakbet niya, ano ba yan yun? Gulay, no? Masustansya ba? Kasi doon pa nagbutos, mas lalo pang masustansya. Sana all. Kaya, nag-order na tayo ng 4. Oh. Meron na akong pang-ulam kung gusto ko kumain ng pinakbet. Meron na akong pinakbet. Pwede ko din siyang lutuin. Pwede ko. Gusto ko nga bigyan yung tita ko ba? Matikim ko sa kanya. Iwan ko kung mahilig si tita sa pinakbet. Sayang, nagpunta sana yun si tita dito kahapon. Pero ano man, hindi din kami nagkita kami. May trabaho man siya. May hinulog lang siya doon sa ano namin ba. May pinadala siya sa Pinas. Ilagay na natin to sa freezer. Ay, nako. Hindi na ako kakain yun. Love kong nakain ngayon. At ngayon na nakauwi na si Racaela, ma-continue na natin yung pagda-diet. Hindi naman nadagdagan yung timbang ko. Kaya lang hindi na siya bumaba. Pero nagko-control talaga din ako sa kinakain ko. Ngayon na umuwi na yung kapatid ko kasi hindi naman kami araw-araw magkasabay kumain, pero nung nandito siya parang sarap kumain ba? Kasi palagi din niya ako pinapakita sa mga niluluto niya. Kaya nung pag nakauwi na siya, nasa ano na siya ngayon, nasa Istanbul na siya. Maghintay na lang siya sa next na flight niya papuntang Pinas. 13 hours po si Racaela doon sa Istanbul magantay. Grabe, no? Pero marami pong nagsabi, pati sila Racaela at yung patid ko lalaki, napakaganda po daw ng airport sa Istanbul. Ang laki daw at marami din talagang magandang mapuan at pwede ka din makatulog doon. Kaya yun din ang, tas nung pagpunta doon ng kapatid ko lalaki, ni Uncle Begs, ni-renovate daw, pinaganda daw yung airport. Kaya siguro tapos na ngayon. Kasi 3 months ba si Racaela dito. Siguro pag nandoon na sa Racaela kanina, makatulog yun siya habang naghahantay sa next na biyahe niya. Iwan ko lang kung anong oras ba, alauna ata dito sa Germany. Tapos diretso na yun papuntang Pinas, mag-stop muna sila sa Manila, tapos next naman sa Cebu. Diba? Na-homesick ako kanina. Bakala ko ba na, buti na lang hindi pangit ang panahon. Kasi kung pangit ang panahon po dito sa Germany, makulimlim. Iba po talaga yung maramdaman mo. Lalo pag dito kasi tahimik, napakatahimik po talaga, lalo na pag, ngayong winter time, napakatahimik. Wala kang makita, halos na kapitbahay, hindi mo nakikita sila. Nakikita mo lang minsan yung mga auto dumadaan, minsan yung mga estudyante, yung mga kapitbahay na may mga estudyante. Pero yung mga kapitbahay talaga namin nasin, sa isang araw siguro, 2 taon lang makita ko, minsan wala. Dahil nasa bahay lang sila, tas trabaho, pag uwi naman. Hindi naman kasi mag-atambay sa labas ngayon dahil malamig. Siguro pag medyo mainit na yan, marami-rami ka ng tao makita sa labas. Pero ngayon, na ganitong panahon, ako, ma-homesick ka talaga at ma-depress ka po talaga. Dahil meron ako nabasa ba na, nung nag-comment kay Step ba, kay Mars na ilang buwan na ilang weeks na yun, sabi niya, bakit daw na-depress? Meron naman ng pagkain, merong bahay, merong ganyan. Ako po, hindi so porket may bahay ka dito, may makain ka, hindi ka na ma-depress. Dahil sabi niya na mga tao nga sa Pinas daw, walang mga pagkain, walang mga pera, walang mga magandang bahay, hindi nga na-depress daw. Bakit daw dito na-depress daw yung mga tao na may pagkain naman, may magandang bahay, may pera. Sabi ko, nako, Diyos ko po, hindi po ninyo makumpara dito sa atin. Dahil sa atin po, kahit simple lang po yung buhay natin doon, meron po tayong nakikita ng mga tao, mga masasaya po yung mga kapitbahay natin, yung maingay, at naglalaro yung mga bata. Marinig mo yung mga tao ba? Marami kang taong nakikita na para mahawaan ka din ba na, ay, hindi ako pwede maglungkot ngayon dahil yun, saya-saya nila, makigmaritisan ka din sa kanila, tambay ka din doon, di ba? Magtawanan. So, ganyan-ganyan yung mga kapitbahay namin noon sa amin. So, tambay, minsan magluto pa kami, mag-food trip ba?
ko na, pagkabulol-bulol na. Tapos ganyan ba? Dito kasi po, hindi po ninyo nakikita yung mga tao na trabaho ka. Pag uwi mo, bahay ka na. Tapos pag pwede ka na magpahinga ka, matulog. Tapos pag winter time, ang bilis alas 5 pa lang, madilim na. Bukas na naman, trabaho na naman. Kasi parang yung buhay mo, parang trabaho na lang, bahay, trabaho, bahay. Lalo na pag winter time, parang tatamarin ka din dahil sa panahon na makulimlim na lang palagi, tas tahimik. At parang tahimik po talaga dito. Sus, Ginoo ko. Napakatahimik, yung hindi mo halos makita yung mga kapitbahay. Kaya hindi po talaga natin makumpara dito sa Germany at sa atin. Dahil sa atin ay, masaya yung mga tao doon. I mean, hindi naman, masaya din naman dito. I mean, doon ba nakikita mo yung mga tao na nag-i-enjoy sila, mga banding-banding sa pamilya, makita mo sila pa na sobrang basta alam na po niyo ang ibig sabihin dito kasi hindi mo talaga kumpara dahil yung kapitbahay ko nga dito, yung pinsan nga ni Martin, kapitbahay lang namin na dyan, hindi nga halos namin nakikita yan. As hindi namin halos nakikita dahil nga wala naman sila masyadong kontak, hindi naman sila nag-away, pero wala masyadong kontak. Simula na nag-asawa si Martin, wala na sa masyadong kontak sa pinsan niya. Pero pag may festa dito sa amin, nakikita naman sila sa taas doon sa Kaya ganyan po dito sa Germany, hindi po natin makumpara sa atin dahil sa atin, mag-away yung mga kapitbahay natin, marinig natin sa atin. Dito, napakatahimik. Pero ako lang ang maingay ito sa bahay namin. Basta totoo po yan, hindi po natin makumpara dito kasi palagi malamig, makulimlim. Sa atin naman, hindi naman palagi makulimlim. Maganda yung panahon sa atin palagi, no? Minsan lang naman, may mga buwan lang talaga na umuulan, pero marami ka pa rin nakikita mga tao na naglalakad, naglutuan, mga kapitbahay mo, di ba? Dito, iba talaga, di mo talaga makumpara. Kaya, marami dito nakaka-depress sa Germany dahil lalo na pag malayo ka sa pamilya mo, kaya ganyan po, hindi po natin makumpara sa atin. Dahil sa atin naman talaga ay ibang-iba naman talaga doon. Maraming mga tao mahirap doon, pero masayahin pa rin sila, di ba? Kaya, proud na proud po ako na ako po ay isang Pilipino at hindi ko po, kahit nandito ako sa ibang bansa, hindi ko na kakalimutan din yung mga sa atin ba. Lalo na pag lumaki ka sa hirap, yung mga kapitbahay, noon, luto-luto talaga, food trip, magtsikahan, nakakamiss talaga yung ganyang buhay dito. Minsan lang tayo makita sa kapitbahay natin. Makita man tayo ng tao sa labas, sigahan pa tayo sa mata, ganyan ka naman tayo. Joke lang! Mag-iingat po kayo palagi. Maraming salamat po sa iyong palaging panonood at sana hindi po kayo magsasawa na panoorin si Mami Rose at hanggang bukas ulit. Ciao!